Thank you. Salamat, Abjel, sa napaka-alive at energetic na special number. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay nila. Hallelujah. Parang kailan lamang ay kaliliit ninyo, pero ngayon ay kayo ay mga binata at dalaga na. At napakasarap tingnan ng mga kabataang ito na ginagamit ng Panginoon. Amen? Salamat din sa napakaganda rin at napakasiglang pag-aawitan sa pangunguna ng music team. Sister Christy, purihin ang Diyos. Gusto ko po yung nagmarka kanina habang tayo umaawit God will fight for us. Grabe, ano? Ano nyo? Alam ng Panginoon, hindi natin kaya Kaya siya ang makikibaka sa atin. At si Jesus po, ang Panginoon, wala po siyang inatrasan. Amen? Wala pong inatrasan. Sa harap ng kagutuman, di po niya inatrasan. Yung nagwawalang bagyo ay pinatahimik laang. Yung mga demonyo na laban sa Panginoon ay yumuko laang, libo-libo yon. Wala hong inatrasan ang Panginoon. Kahit ho kamatayan na encounter, ay hindi po inatrasan. Kahit anong sakit na maluba, hindi inatrasan. Grabe ang ating Panginoon. Yung si Eliseo, may mga kalaban noon, nag-alala yung alipin. Sabi ni Eliseo, Panginoon, buksan mo ang mata nito. At nung makita yung hukbo ng langit, alam nyo, isang anghel kayang pumatay na mahigit 180,000 na sundalo. Isa lamang po yun ay nakita Alam po ba niyo si Lord? Lord of Hosts. Siya po ang commander-in-chief. Hallelujah. At lahat ng ito, yung pakikibaka niya, di man para sa kanya yun para po sa atin. Kaya sa panahon tayo po ay natatakot, nag-aalala, i-remind mo ang iyong sarili. Kasama ko nga pala ang Panginoon na walang inaatrasan. Amen? Amen. Hallelujah. Hindi ka matatakot No, kahit po yung puot ng Diyos sa kasalanan, hindi po inatrasan kasi nabayubay siya. Ipinataw sa Kanya ang parusa na dapat tayo ang tatanggap. Grabe, napakatapang para po sa atin. Kaya, walang dahilan para tayo'y matakot. Basta, i-remind mo lamang palagi, the Lord is with me. Ang Panginoon ay kasama ko. Ang Panginoon ay nasa akin na walang inaatrasan. Ipaglalaban niya ako. Amen? Isang pinagpalang unang linggo ng buwan ng Pebrero. Nakalipas agad ang January Palagay ko ilang buwan na lang at Pasko na uli. Parang kalayo pa. Malapit na ho yun. Lalabing isa na Kaya salamat, buhay pa tayo. Amen? At bago tayo magtuloy-tuloy, ay nakausap ko si Pastor Hami noong Friday. Tuloy na kanilang pagpapagawa. At salamat po, meron ako pong kumuha ng solicitation niya. Sila po yung magpapagawa ng simbahan. Doon din po tayo galing, 4 na taon tayo nagpastor doon. At maganda po yung church natin, enjoy natin. Ang ganda po ng building at tayo po, maging bahagi rin po sa kanila. Anumang halaga ay malaking tulong pagka pinagsama-sama. Kaya malaya kayong makakuha ng solicitation kay Sister Ruth. Yun po ay nakalaan sa kanila, sa Ibaan Bethel Temple. At tulungan natin ang mga simbahang nagpapagawang ganito. At blessing po, naibalita sa akin na meron silang kapartner sa pagpapagawa, yung pong Koreano, na ang mission po ay tulungan din na makapagpagawa ng sambahan ang mga iglesia. At hindi naman sagot lahat yun ng Koreano, So, meron ding malaking bahagi pa na dapat ay tustusan. At doon tayo po, pwede tayo maging bahagi. At dagdag ko na rin po ang announcement sa mga deacons, pastors,
tayo po ay mayroong po meeting sa Martes. At muli, nagagalak kaming makarating kayo sa aming bahay. Lapit lang naman ho yan. At yun po, sa Martes po yan, 6:00 ng hapon. Meeting po natin sa Tuesday. Natapos po yung team, pero pagpapatuloy yon, hindi lamang pang January, talaga ang buhay sa Panginoon. Ngayon buwan na ito ay bilang karugtong din ng team ng PAG, bearing the fruit of the Spirit, ay yung pong maayos na relasyon sa kapwa. Ang Pebrero po hindi pang magnaibig lang at mag-asawa. Dapat ay ang mga kapitbahay ay mahalan din. Amen? Yung mga magkakapatid ay dapat mahalan din. Amen? Hindi lamang yung nakita ko din sa kanto nung kami ay papunta. May inihatid na kabataan dyan sa kanto. May palusong dyan. Papunta sa amin. Talagang may pagpunta sa kabila at sasakay na pa ba yan? Talagang titig na titig pa rin doon sa kanyang inihatid na teenager pa sila, high school pa. Napakatamis ng kanilang tinginan. Hindi lamang para sa magnaibig ang February. Naniwala po ba kayo doon? Napakalawak. So, kalooban ng Diyos na maging maayos ang relasyon sa ating kapwa. Bunga po yan ng ating kaugnayan kay Kristo. Tayo po ay maging maayos ang relasyon sa ating kapwa. Tayo po ay babasa ng kanyang salita at Leviticus 19:18. Ayan natin babasahin. Leviticus 19:18, Matthew 7:12. Ayan, nasa taas na, Babasahin ko po. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. Tingnan po natin. Sabi yan sa 7:12. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Yan po ay tinatawag na golden rule. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Next, chapter 22, verses 37 to 40. Ito po ay sa Matthew. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Yan po. Galing po yan sa Leviticus din. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moses at ang katuruan ng mga propeta. Tayo manalangin. Makapangyarihang Diyos, aming Ama, pagpalain mo ang iyong salita sa aming pagbubulay. Kayo po ang manguna, kayo po ang maitaas. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga Hudyo, hinati sa 3, yun pong scriptures. The law, yung pong first 5 books, yung Torah na tinatawag. Sulat ni Moses. At mga propeta. At writings, kasulatan. Makikita ho natin, sabi diyan, sa Leviticus, naroroon po yung atas, na ibigin ang Diyos. Katunayan, yung binanggit din ho yan dito sa second law, dito po sa Deuteronomy. Mapapansin ninyo, tingnan po ninyo. Sabi diyan sa chapter 6, verse 4 and 5, pakinggan mo, O Yahweh, O Israel, si Yahweh, pakinggan mo, O Israel, si Yahweh ang ating Diyos, ang tanging Yahweh, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Ang mga utos niya itanim sa iyong puso.
ituro sa inyong mga anak. Bakit binanggit ari second law, ibig sabihin ng Deuteronomy, kasi yung pong mga bagong henerasyon, papasok na po sa lupang pangako, yung old generation, mga nangamatay sa ilang, maliban kay Caleb at kay Josue dahil matigas ang ulo, kailangan ipaalala yung pag-ibig sa Diyos. Hindi ho obsolete yung pong Ten Commandments. Sabi ng mga nagtuturo, obsolete na daw yan. Dahil yan daw ay batas ni Moses. Ang ibig sabihin ng obsolete, it is no longer applicable today. Yun ang ibig sabihin ng obsolete. Hindi na applicable. Ay hindi naman ho tayo papayag na hindi na yun applicable. Amen po? Lang nga namang hindi na applicable ba yung igalang mo ang iyong ama't ina? Huwag kang magnanakaw. Ayun ka naman hindi applicable. Hindi applicable yun. Huwag kang mangangalonya. Gayon pa rin. Hindi yan pwede. Ang sabi doon sa unang bahagi, kung mapapansin ninyo, yung 10 utos, nahati nga po sa 2. Sabi po ng ating Panginoon, yung kabuuan, yung kautusan, kahit nung kay Moses, kahit sa mga propeta, makikita nyo ay nahati lang sa 2. Kasi yung unang bahagi na verses 1 to 11 ng Exodo 20, mapapansin niyo, patungkol yun sa Panginoon. Huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Siya lamang ang iyong sasambahin. Kasi ang pagsamba, nauuko lamang sa Kanya. Amen po? Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Ang sabi, huwag mo yuyukuran. Huwag mo sasambahin. Naalala niyo si Mordecai? Hindi huar eh. Si Mordecai, may bantana, na puksain ang lahat ng mga Hudyo. Kasi hindi yumuyukod kay Haman eh. Hindi yumuyukod nagalit. Pinagplanuhan na hindi lamang si Mordecai ang patayin, pati yung mga Hudyo, yung mga kababayan ni Mordecai. Kahit na may kautusan na. Kasi binigay yung authority kay Haman naggumawa ng batas mga panahong yun. Kahit na may bantana, nagawa na yung kautusan. Si Mordecai, nung makita pa rin, ay hindi pa rin yumuko. Si Shadrach, Meshach at Abednego, naroon na yung panganib na sila po ay itapon sa horno. Pero hindi pa rin yumuko. Kasi alam nila kung sino lamang ang dapat yukuran. Alam nila, iisa lamang ang Diyos na makapangyarihan. Amen? Amen po. Walang ibang itatanghal kundi ang Panginoon. Doon po sa Garden of Eden, before the fall, si Lord ang hari. Si Lord ang hari. Nakita niyo po yung manifestation na siya ang hari. Siya po ang nagbigay ng utos, nagbibigay ng instruction. Pero after the fall, tinempt si Eva na i-dethrone ang Diyos sa buhay nila. Hindi totoo yan. Sabi, hindi makakasama. Makakabuti nga sa inyo yan. Magiging parang Diyos kayo. Yun. Alam niyo nangyari after the fall? Na-dethrone ang Diyos sa puso ng tao. Sino pumalit? Sarili. At napakaganda ng ginawa ng Panginoon, yung redemption sa atin. Alam niyo ang nangyari? Nung kumatok ang Panginoon sa puso natin, hindi na sarili ang hari, ginawang hari si Kristo. Kailan nagkaroon ng chaos? Kailan nagkaroon ng pagdurusa? Nang ang sarili na ang naghari sa buhay ng tao. Doon nag-umpisa ang lahat ng kaguluhan, lahat ng kasamaan. Doon na nangyari. Lahat ng painful experiences, doon nangyari. Pero thank God, may redemption. Amen po. Namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. At yung mga sumampalataya, pakinggan ho ninyo, nang tayo po ay tumanggap sa Panginoon, huwag niyong tingnan na lamang ay yung pong privilege. Ako'y naligtas na. Ako'y pupunta ng langit. Yay, palakpakan. Hindi lamang po yun. Hindi lamang po privilege. Alam po ninyo,
tinanggap natin siya bilang hari. Sabihin natin sa ating katabi, hari. Hari. Hindi na ho ako. Kaya nga sabi ni Pablo, hindi na ako ang nabubuhay. Hindi po naman literal na ako'y napakong kasama ni Kristo. Wala naman kayong nakita ni si Pablo, pinako doon, literal. Wala. Hindi po literal yon. Ang sinasabi niya, hindi na siya ang nabubuhay. Ibig sabihin, ipinako na, namatay na ang sarili, ang hari na ay sino? Ang Panginoon. Upang tayo po'y makalakad doon sa privileges ng redemption experience, let us continue remind ourselves na hindi na ikaw ang hari, hindi na ikaw ang masusunod. Ang masusunod na ay ang ating tagapagligtas. Kailan natin naranasan ang tunay na kalayaan nang tayo'y naging alipin ni Kristo? Yun ang susi ng tunay na kagalakan, ang tunay na kalayaan ng si Jesus ay naging hari ng ating buhay. Amen po? Kaya yung unang bahagi ng commandment doon sa Ten Commandments, yun po ay patungkol sa Panginoon. Kaya ang unang pag-ibig natin ay sa Diyos. Tingnan po nyo, sabi, sa Leviticus, doon po sa Torah, at maging sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga, akala, matalino nang tinanong ang ating Panginoon sa dami ng commandments. Sa dami po ng commandments. Sa palagay nyo, ilan ho ang commandments sa Bible? Ilan po sa palagay ninyo? Ilan po? 10 lang ba? O hindi. 613. 13 to be exact. 613. Kaya nga, nung may nagtanong, alin ho ang pinakamahalaga? Doon sa kautusan, di nga, mahirap pa rin tanong na aray. Kala nila, mapapahirapan nila ang Panginoon sa tanong na yon. Pero lahat ng yan, na-summarize lamang sa dalawa. Tungkol sa Panginoon, unang pag-ibig ay sa Kanya, siya ang una. Bago ang lahat, siya muna. Si Lord muna. Nariyan po ba kayo? Amen? Tingnan po yung pangalawa. Yung pangalawang bahagi, hindi na natin babasahin, sa 12 to 17. Patungkol na ho yun sa kapwa. Pag mahal mo ang Panginoon, ayos din ang relasyon mo sa iyong kapwa. Kasi ang iyong relasyon sa Panginoon, reflection yan ng iyong pakikitungo sa iyong kapwa. Kaya nga sabi ng 1 John, hindi mo pwedeng sabihin, mahal mo ang Diyos, tapos hindi mo naman mahal ang iyong kapwa, ang iyong kapatid. Hindi, ganon. Sapagkat kapag mahal mo ang Panginoon, ang ebidensya ng iyong pagmamahal sa Panginoon, makikita sa iyong kapwa. Amen? Nariyan po ba kayo? Amen po ba? So kung gusto mong ipadama sa Panginoon ang iyong pagmamahal, ang pagpapadama ng iyong pag-ibig ay nasa iyong kapwa. Kaya hahanapin nga ng Panginoon, pagdating ng panahon, sabi ako ay nabilanggo, dinalaw mo, kasakit, ako'y nagutom, ako kay pinakain, ako'y nauhaw, ako kay pinainom mo. Ay kailan ka ho kayo nagutom? Kailan ka ho kayo nabilanggo? Ay yung ginawa mo sa maliit, ginawa mo sa Kanya. Kaya nga po, lahat ng kasalanan ay kasalanan laban sa Diyos. Kaya nagtaka yung mga bihasa sa kautusan, nung sinabi sa pilay, pinapatawad ng iyong kasalanan. Kasi lahat ng kasalanan laban sa Diyos. Ayun po ay deklarasyon lamang na may authority at may position bilang Diyos. Kailan ba nagkasala? Personally, yung pong pilay sa Kanya para sabihin, pinapatawad ng Kanyang kasalanan. Hindi po, declaration po yun ng pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesus na lahat ng kasalanan ay kasalanan laban sa Diyos. Bakit kapag ninakawan ng isang tao, hindi lamang siya nagko-confess na, patawarin mo ko, ninakawan kita, pero nagko-confess sa Panginoon, Lord, patawad po, ako'y nagnakaw. Kasi lahat ng kasalanan laban sa Diyos. Kaya, anumang kabutihan, anumang paglilingkod na ginawa natin sa ating kapwa, ginagawa natin paglilingkod sa Kanya. Amen po. Amen. Napansin po ninyo, ito po, sa Old Testament sinabi, tungkulin natin sa Panginoon, tungkulin natin sa ating kapwa. Pero, sabi dito,
sa pangalawang puntos na gusto kong ipakita sa inyo. Mula sa halimbawa naman ng Panginoon. Una, mula sa kautusan ng Panginoon. Pangalawa, mula sa halimbawa ng Panginoon. Very interesting. Let us open our Bibles, Matthew chapter 5. Kaya hindi po obsolete yung moral law. Hindi po. Yan po applicable pa din. Kaya nga lang, sa New Testament, it is reinforced. It is reinforced in the New Testament. Hindi pinababa ang standard, abay, lalo pang pinataas. Chapter 5, verses 17 to 20. Babasahin ko, sundan ng inyong mga mata. Huwag niyo akalaing na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ng mga propeta. Na parito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, magalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang bisa sa kalititang bahagi nito, magturo ng gayon, sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Ito po, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng tagapagturo ng kautusan at ng mga pariseyo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Abay, mahigpit na ho, aray. Ari pong mga pariseyo ay mahigpit na ang pagsunod sa kautusan. Pero ang sabi, kailangan pang lampasan. Kailangan lampasan ang pangangatwiran ng mga pariseyo, ng mga iskriba, para maging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Mula sa halimbawa ng ating Panginoon. No, hindi lamang ho batay sa kautusan, kundi higit pa. Kaya akala po ni Pedro nung sabihin, makailang beses ho bang patatawarin? Makaapat? Aba, ay maano na yun? Mataas na po yun. Sa isang araw, 4 na beses ka magpapatawad. Ay mas matindi yung sagot ng ating Panginoon. Hindi makaapat, kundi 77. 70 times 7. Ay meron ka ho dito na isang tao magkakasala sa inyo ng 490. Meron na. Wala. Ibig sabihin, hindi mo nilalagyan ng hangganan. 70 times 7. Alam, sabi po dito sa kasunod, kaya mas mataas yung pong law of Christ kaysa law of Moses, yung law of love. Kaya nga mayroong kapahayagan, mayroong higit kaysa tama. At ito po ay yung pong compassion. Pwede mong igiit na ari ang tama. Pero mahigit pa ho doon. Sa pangangatwiran na higit kaysa tama ay yung pag-ibig. Amen po. Kasi ang tama, sabi, sa isang karaniwang Hudyo, pwedeng ipapasan ng Roman soldier. O pasanin mo 1 milya. Pwede niyang pasanin yun na sumusunod sa kautusan. Sa dapat. Pero pwede siyang magmurmur habang pinapasan. Pambira kayo. Makakalaya din kami pagdating ng aming Mesaya. Yun ang pananaw nila noong mga panahon. Lalo yung triumphant entry to Jerusalem ng ating Panginoong Jesus. Gustong-gusto nilang gawing hari si Kristo. In-expect nilang Mesaya ay yung warrior. Magliligtas sa kanila mula sa mga Romans. Pwede niyang pasanin yun na nagmumurmur. Pero iba na po yung kasunod. Yung tinatawag na extra mile. Hindi na sakop ng kautusan, pero pinapansan dahil sa pag-ibig. At doon po tayo. Hindi po batay sa kautusan ni Moses, kundi batay sa reinforced law. At ito po ay yung tinatawag na law of love, law of Christ. Kaya mapapansin nyo dito 27 ng chapter 5. Narinig ninyo, sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sino man tumingin sa isang babae na may pagnanasa, ay nangangalunya sa babaeng iyon sa kanyang puso. Pinababa o pinataas? Ba, mas pinataas.
Hindi lamang po ito. Tingnan po ninyo. Ang sabi, 38, narinig nyo? Sinabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ngunit sinabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Aba, ay dati ngipin sa ngipin, mata sa mata, ay ngayon pagka sinampal daw yan, ihaharap ang oh. Ano yun? Hindi ka, parang kahina. Ay, tingnan po niyo sa Romans chapter 12, yung sinabi, ayon sa kagandahang loob, anong inaasahan sa mga mananampalataya pagdating sa huli? Kapag ang kaaway mo'y nagutom, pakainin mo. Oh. Kapag ka nauhaw, painumin mo. Hello, mga kapatid. Yung gahoy normal. Palagay ko hindi normal yun. Isipin nyo, pagka nagalit yung kaaway nyo, papakainin ninyo. Oh. Dalhan mo, ako'y inaaway dalhan mo nga yun si gayon ng pritong manahok. Yung bakit? Ay bakit? Isipin mo, papadalahan mo ng 8 piece? Oh. Ay sa kaaway yun. Kapag ka daw, kapag ka nauhaw, painumin mo, yung bucket ay lagyan mo ng float. Kasi dalawa yun. Mac float at saka cook float. Papadalahan mo? Ha? Ayun na sabi. Magagawa ba yan ng natural na tao? Palagay ko hindi. Hindi magagawa yan. Pero sinasabi ni Pablo doon sa mga nakakilala sa Panginoon. Mga kapatid, ang sabi, mga mananampalataya, may connection sa Kanya. Alam niyo ba kung gaano tayo ka-intimate yung connection sa Panginoon? Gaano kalapit? Sinabi ng Bible, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Yung malayo sa puno, hindi magbubunga. Yung nakakabit sa puno, yun lang ang magbubunga. Amen po? Connected. Ako ang puno, kayo ang mga sanga. Ngayon, yung pong sinasabi, mahalin mo ang iyong kaaway, idalangin yung umuusig. Sipin nyo, ang umuusig, idalangin daw na pagpalain, Lord, i-bless po ninyo. Yung chismoso, yung nagchichismis sa akin, Lord, i-bless po ninyo. Sipin ho ninyo yun. Yung nagka-curse sa iyo, yung nagmumura sa iyo, Lord, i-bless po ninyo. Ha? Yung kaaway, pakainin daw. Pag nagutom, yung kaaway na nauhaw, painumin. Paano magagawa yun? Magagawa yun kasi sabi ni Lord, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Bunga ho yun. Bunga yun ng ating relasyon sa Kanya. Bunga yon ng kanyang kagandahang loob sa ating mga buhay. Hindi po ikaw, kundi ang Panginoon. Kapag ka ikaw ang nasa trono ng puso mo, hindi mo magagawa yon. Pero kapag ka si Jesus ang nasa trono ng puso mo, magtataka ka na lamang. At alam mo, hindi na ikaw ang gumagawa, kundi si Kristo ang gumagawa nito. Bakit? Si Jesus mismo in-apply ito. Hello, mga kapatid. Hindi po ito foreign sa Panginoon. Kasi siya mismo in-apply sa atin. Ano ba ang ating kalagayan sa harap ng Diyos? Kaaway tayo ng Diyos. Kaaway. Anong ginawa sa atin? Niyakap niya tayo. Pinatawad tayo. Hindi niya tayo itinaboy. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Karaniwan sa kaibigan, pero hindi sa kaaway. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay sa kanyang kaaway. Sino yun? Ikaw at ako. Pinagmalasakitan ng ating Panginoon. Kinahabagan ng ating Panginoon. Kaya hindi napagtaka doon sa krus yung mga nanlalait. Ang panalangin niya, hindi sumpain. Ama, patawarin niyo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.
Alam ninyo, yang Kristo na yan, ang Panginoon na yan, na nagsabi na sumunod sa kautusan, siya mismo ang halimbawa nito na kung si Jesus nasa trono talaga ng puso natin, ang makikita sa atin ay kahabagan. Ang mahayag sa ating buhay ay pag-ibig na tunay, hindi pag-ibig sa salita lamang, kundi pag-ibig na may katotohanan kasi ito ay galing sa pangunguna at paghahari ni Kristo sa ating mga buhay. Amen? Ngayong Kristiyano ka na, magtataka ka. Dati naman hindi ko gagawa yun eh. Bakit ko nagawa yun? Dahil iba na ang hari ng puso mo. Hindi na ikaw, kundi si Jesus na. Pwede bang pakisabi sa katabi? Si Jesus na. Pero pagka yan ay, dumating sa isip, ariho ang mga sakit ng ginawa niya sa akin. Talagang kung iisipin ko, bakit ginanito ako? Bakit ginanya ako? Sino ba ako? Sino ba ako para ganyanin? Ako, maya-maya. Kasi nasa utak mo, ikaw. Pero kapag pinalitan mo na ganito, kakaawa naman niya. Kasi walang lumaban sa Panginoon na nanalo. Nakakaawa niya kasi malayo siya sa Panginoon, mapapahamak siya. Ang mararamdaman mo ay habag sa Kanya kasi yung gumagawa ng laban sa Panginoon, sa kalooban ng Diyos, kailanman hindi magpa-prosper. Pero kung papantayan mo na, sasabayan mo na, pareho na kayo nalalaban sa kalooban ng Diyos, pareho na kayong kawawa. Dahil kasi mas masarap sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Nakita niyo yung pandaraya ng kaaway, ibubulong sa iyo, ay hindi tungkol sa kahabagan ng Diyos. Ang ibubulong sa iyo ay yung sarili mo. Ay, ginayang ka. Ay, ikaw kay papayag. Ikaw kay gagayang-gayanin. Ay, ini-ismul ka. Dito man sa Batangas pag sinabi, ay, ini-ismul ka. How? Ay, dati naman di kala ko ikaw ay katigas. Parang nung naging Kristiyano, kalambot-lambot mo na. Huwag kang papayag. Ikaw naman oo nga. Oray, babanatan ko na nga ito. Ayun. Nakawala na. Sarili na ang nangunguna. Isipin mo ay kung ano ang kalooban ng Diyos. Lord, nais mo po ba ito? Ano ba ang kalooban nyo? Ito ba ang gusto mo? Pagka ganito, Lord, hindi na po akin. Yung iyo na. Purihin ang Panginoon. Dadalhin ka sa kagalakan at kapayapaan ng buhay kasi ang ginagawa mo ay ang nais ng Panginoon. Amen? Matthew 5:43-48. Tingnan ho ninyo. Matthew 5:43-48. Narinig ninyo, sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong amang nasa sa langit. Sapagat pinapasikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din naman sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Tingnan naman niya, ang manifestation ng grasya ng Diyos. Yung mga umaaway sa Kanya, yung mga hindi naniniwala sa Kanyang existence, yung mga nanlalait sa Diyos, nagmumura sa Panginoon. Makikita ho ba ninyo na nagpasya ang Diyos pambira kayo Hindi ko ako isisinaga ng araw ngayon, 3 buwan. O kaya ay araw, hindi na rin kayo sisinaga ng araw, 3 buwan. Buwan, wala. Araw, wala. Madilim kayo, 3 buwan. Pag hindi kayo nagbago. Kayo may mga tanim, yung mga masasama, ugali, wala muna kayong ulan. Hindi ganun Ang ulan ay para sa matuwid at masasama.
ang araw para sa matuwid at masasama. General grace lamang yon. Kumusta? Yung kanyang ginawa sa krus, He died for all. Siya mismo, ang Panginoon mismo, nag-apply nito. Kaya, kung sabihin sa atin, ibigin ang kaaway, siya mismo, inibig niya tayo. Amen? Kaya ba? May nang-aaway po ba? May nagsasalita po ba ng masakit sa atin? Hindi maiwasan kasi hindi naman perpekto ang mga tao. Amen po? Hindi mo makokontrol. Pakinggan nyo, hindi nyo makokontrol yung iisipin sa inyo. Hindi mo makokontrol yung sasabihin sa iyo. Hindi mo kontrol yung gagawin sa iyo. Pero ang kaya mong kontrolin ay yung iisipin mo sa Kanya, yung sasabihin mo sa Kanya, at yung gagawin mo sa Kanya. Yun ang kaya mong kontrolin. At ipakontrol mo sa banal na Espiritu. Amen? Kaya kapag meron kang narinig na masakit, at ang sabi dito sa Batangas, "Kaw ay nagpantig ang tainga ko eh." Nagpantig. Ano kaya ibig sabihin nagpantig? So bago, pwede kang mag-recite ng ABCD bago ka magalit. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tapos, kung hindi pa nakuha doon, humukay ka sa likod. Galit ka! Ibuhos mo doon. Huminga ka ng malalim at saka inhale, exhale. Pagka kumalma na, tapos manalangin ka, "Lord, mahirap po ang aking nararamdaman ngayon. Baka hariho'y makaalpas. Pakitalian po ninyo. Kayo ay magtali. Pagka ang tali ko'y maluag, baka intensyon maluag, talian po ninyo. Ako po ay kontrolin mo. Kasi ang gusto ko po ay sumunod sa nais mo." Kasi kapag ka nakawala yung sarili, kapag nakawala, hindi ka magiging payapa. Hindi ka rin magiging masaya. Pero kapag ka pinatalian mo sa Holy Spirit, pakontrol sa Holy Spirit, pag nakita mo yung iyong hindi kayo nagkakagalit kasi it takes two to quarrel, pwedeng may magalit, pero maiwasan na magkagalit. Amen? Kasi hindi mo nga makokontrol ang damdamin ng iba eh. So, pwedeng may magalit, pero pwedeng walang kagalit. Yun ang ayaw natin, kagalit. Kasi pagka kagalit, galit siya, galit ka na din. Pagka isa lang ang galit, walang nakakagalit. Maliwanag? So pagka yan pinatalian mo sa Holy Spirit, pag nakita mo, hindi ka na hihiya, hindi ka nagigilty, kasi wala ka naman tinatago sa harap ng Diyos. Hallelujah. Pangatlo and last. Mula sa ating kaugnayan sa Panginoon. Mula sa ating kaugnayan sa Panginoon. Binanggit ko kanina, siya ang puno, tayo ang mga sanga. So may bunga. Ito pang isa. Alam nyo, si Kristo ang katawan. Tayo ay katawan ni Kristo. Ang iglesia ay katawan ni Kristo. At ang bawat isa ay bahagi nito. Bahagi. Parte. Ang kamay, ang mata, ang ilong, lahat. Parte. Sa katawan, sabi doon, He is the head. Siya ang ulo. May kaugnayan tayo. Malapit ang kaugnayan. Kaya, dapat lang na ito'y mahayag sa ating buhay. Pangatlo na gusto kong ipakita ang kaugnayan, sabi, tayo ay templo ng Diyos. Tayo ay gusali ng Diyos. Sino ang pundasyon? Ang Panginoon. Siya ang pundasyon. Natapos ba ang building? May pundasyon na? Hindi pa. Yan po ay tinatayuan pa yung mga structure. At tayo ay bahagi nito. Maliit, malaki, ugnay-ugnay. Ang building connected sa isa't isa.
No, mula sa pundasyon, sa dingding, hanggang sa bubong, connected sa isa't isa. Tingnan nyo, napansin ninyo, siya ang puno, tayo ang mga sanga, connected. Pangalawa, ang iglesia, katawan ni Kristo. He is the head. No, kaya wala kang makikita, nagsosolong paa, naglalakad ng kanya. Aba, ay siyang galing pa ang Pag yan ay lumakad, kasama ang ulo. Walang naiiwan. Ay, pagod ako eh. Pagod na rin. Sabi nung isang maedad na, isinilang daw siya na ang kanyang paa, ang isa ay 20 years old, ang isa ay senior na. Meron daw gano'n, yung paa, magkaibang edad. Sino po dito ang paa ay magkaibang edad? Ako yung maamin, magkaiba hong edad sa pakiramdam ko. Ari hong kanan. Ari ho ang senior na. Ari 30 years old. Ari senior na. Kaya suking-suki, ari kay Mordan Mordan. Tama-tama, pumasok ka din Pakikarate. Yan, taga-karate ng aking ng aking binti. Ari ho'y senior na. Ay, ari 30 years old. Ang mahirap ho nito'y parehong senior. Connected to. Tayo'y gusali ng Diyos. Sabi, sinong pundasyon? Si Lord. Siya ang pinakamatibay na humahawak sa building. Siya ang pundasyon. Tapos na ba yun? Matitirahan na ba yun? Saka nakakita na inilay ng foundation, hey, makakatulog na kami. Wala mong ganun Ugnay-ugnay. Hanggang sa maitayo ang napakagandang gusali, napakagandang templo. Alam niyo sa templo ang ginagawa? Doon nagpupuri. Hello, mga kapatid, sa templo nagpupuri. At ang sabi, ang templo ay banal. Doon kinakatagpo ang Diyos. Sa ating buhay, kailan natin kinakatagpo ang Panginoon? Dito lang ba? Aba, hindi sana gayon, dito lang. Kahit sa private life, tayo ay templo ng banal na Espiritu and this is holy. Kinakatagpo natin ang ating dakilang Diyos. Anong aking sinasabi dito? Una, mula sa kautusan ng Panginoon, maging maayos ang ating relasyon sa ating kapwa. Mula sa halimbawa ng Panginoon, we are all disciples of Christ, learners, tagasunod, followers. Pinakita niya ito sa atin. Kahit nung hinugasan ang paa ng mga alagad, ayaw nga pahugas ni Pedro Nung naipaliwanag ni Kristo, wala kang magiging bahagi. Ay, ako'y paliguan mo na. Ano ka naman si Pedro? Gusto lang. Kaya sabi ni Kristo, yung naligo, hindi na pupunta sa isang bahay, maliligo pa. Paalaang hinugasan. Paalaang. Kung si Jesus, naguro, naglingkod, naghugas ng kanilang mga paa, gawain po yun ng isang alipin. Kaya sabi ni Kristo, maghugasan kayo ng paa. Ano siya sabi? Magmahalan kayo sa isa't isa. Sinabi ito sa kanyang mga disipulo. Tingnan ho natin, 33 to 35, John 13. Ang ganda. In-address doon mga anak. Binanggit niya sa kanyang mga alagad, mga anak. John 13:35. 33 to 35. Ayan. Ayan tingnan niyo. Mga anak. Diba? Kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin niyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo, ngayon, sinasabi ko noon sa mga Hudyo, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. 34. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Yan, magmahalan kayo. Kung paano, sandali muna. Pakibalik yan. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Yung pattern. Yung batayan, kung paano minahal ko kayo, gayon kayo magmahalan. At kung kayo kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Makikilala ng lahat. Magiging testimony kayo sa lahat. Ay, tagasunod yan ni Kristo. Ay, ang hari ay si Kristo.
Yun. Mula sa ating kaugnayan sa Panginoon. Maging maayos ang relasyon sa ating kapwa. Sa mag-asawa, hayaan si Jesus ang maghari upang maging maayos ang relasyon ninyo. Kasi napakahirap kaaway ang asawa. Amen? Kasi hindi yun ang design. Pagsasamahin kayo, tapos kayo pag-aawayin. Ang design ay magmahalan. At binanggit lagi sa pagka may kasalan, yung pong pyramid. Habang lumalapit ang isa sa Panginoon palapit, habang ang isa lumalapit sa Panginoon palapit, the more they get close to God, they are getting closer to each other. Kapag sila lumalapit pareho sa Panginoon, lalo sila nagiging malapit sa isa't isa. Sa mga magkakapatid, napakasarap na makita ang magkakapatid na nagmamahalan, nagdadamayan, nagtutulungan. Amen po? Nabanggit ko na dito yung ganda na illustration na hindi hinahanap ang sarili. Yung isa'y binata, yung isa'y maraming anak. Kung kawawa naman ang aking kapatid, nagsusulo, madala ng pagkain. Sabi naman nung binata, kawawa naman ang kapatid, kadaming anak. Siguro pagod na pagod, madala ng pagkain. Abay, nagkasalubong. Saan nga pupunta? Abay, ako pupunta sa inyo, magdadala ng pagkain. Ako din eh. Tinan niyo, pagka hinahanap ay kabutihan ng iba, nagpapanagpo doon sa napakasayang sitwasyon. Pero kapag inisip, pambira. Samantala siya, ang daming anak. Ako sulod din eh. Kawawa ako. Pagharap sa salamin, kawawa ka. Kawawa ka, no? Naman nagmamahal sa iyo. Pinabayaan ka. Matalang ang kapatid ko, ang dami nagmamahal sa kanya. Pag Pasko, ang dami niya regalo. Ako, kundi bumili ng akin. Kawawa ako. No. Lalo ka madadaw. Lalo ka maghahanap. Lalo ka madisappoint. Amen po? Tama po ba? Hanapin mo yung mataas na kabutihan ng iyong kapatid. No, huwag mo isipin yung gagawin niya sa iyo. Yung isipin mo yung gagawin mo sa kanya. Hindi mo alam. Ginawa mo yun para sa Panginoon. Hindi mo alam kung paano ang Diyos magpala. Amen? Sa kapitbahay, dapat ang mga mananampalataya, kasundo ang mga kapitbahay. Kasi bago magliwanag, bago ang ilaw mo ay magliwanag doon sa kabilang barangay, ay dapat nasisinagan ng iyong kapitbahay. Amen? Lang naman tatakpan mo ang ilaw. Hindi mo doon sisindahan sa kabilang baryo, ay di ko na sinindihan ang aking ilaw. Kasi doon sa aming kapitbahay, hindi ko sinisindihan. Hindi. Dapat laging sindi ang ilaw at naliliwanagan yung kapitbahay. Lahat na may mga kapitbahay, magsabi amen. Naliliwanagan ka. Oh. Dapat yun ang una din kasundo. Hallelujah. Saan pa? Ay dapat yung mga kaklase, mga estudyante, kaklase. Yan. Nagliliwanag ka. Nung panahon na ang mga tao ay hindi na masyadong ang sinihan eh. Pero nung una, masyadong mga tao sa sinihan. Kukadilim, kukalakay. Nakita na sila, kukalakay ng tao. May mga kadouble pa. Hindi maganda ang palabas. Pagpasok brother, narito ka? kasi ang sinihan noon, may kadouble. So yung una, pagka yan ay napalabas, magliliwanag yan. So pagpasok ay madilim, pero pagka pinalabas yung pangalawa,
Yun po ililiwanag. Ano? Ay, pagliwanag, oh, brother, ay masakit nito. Oh, pastor. Ayun ang masakit. Oh, di ba? So, hindi lamang sa simbahan nagliliwanag. Hindi nyo dito lang sinisindihan na dito lang ako mabait, dito lamang ayos. Ano, kahit sa gitna ng mga kaibigan, kaya mong manindigan. Totoo ako sa aming anak. Yung unang labas ng mga officers kasama ng mga trabahador, inalok agad siya ng alak, pero may paninindigan agad siya na hindi niya tanggapin. Sa simula pa lamang, hindi niya tanggapin dahil alam niya kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen? Paano ka magbabahagi doon sa mga nakikisama ka na sa masama? Paano mo sasabihin ang pagbabago ng buhay? Kung hindi makita sa iyo. Hello, mga kapatid, it will be a big block in front of them. Magiging malaking bloke. Kasi kahit maganda ang sasabihin mo, napakaganda, pero yung illustration mo, yung liwanag mo, napakadilim, magiging katitisaran laang. Kaya napakaganda yung may consistency. Yung sinasabi mong tama, ang buhay mo, tama din. Hindi may tama, kundi tama din doon sa iyong sinasabi. Amen? Alam mo, magpatawad ka. Ay, ikaw may kagalit. Oo, meron pa ako eh. Hindi gayon, kundi ikaw mismo din halimbawa ng buhay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mula sa ating kaugnayan sa Kanya, tayo ay disipulo ng Panginoon, tayo ay anak ng Diyos, mahalin natin ang ating kapatid. Last verse, 1 John chapter 4, verse 7 to 10 and verse 20. Sige nga, last verse na ito. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ipinahayag o inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Verse 10, ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Verse 20, ayan, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. O yan o, walang paligoy-ligoy yan. Talagang diretsyong-diretso no? Diretsyong-diretso. Yun daw nagsasabing, Lord, mahal kita. Mahal na mahal. May pag-iyak pa. Pero yan pero kung napupuot, Lord, kayo lang, ang aking mamahalin. Kayo mabait, kayo nagbigay ng buhay, kayo lang. Ay, amang aray. Ay, naku, ay wag na hindi gayon. Lord, mahal kita at mahal ko din sila. Kasi yung mahal mo, mahal ko din. Sa palagay mo, yung pagmamahal ng Diyos sa iyo lang? Hindi. Mahal niya lahat. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ay kung nga rin nakikita, hindi kayang ibigin. Ay lalo na ang Diyos na hindi naman nakikita. Kaya ito pong atin pong team, maayos na relasyon sa ating kapwa. Dahil sa kaugnayan natin kay Kristo, hamon po ito sa atin. Dahil sa Kanya, hindi naman tayo. Hindi sa ating lakas to. Dahil wala tayong kakayanan sa ating sarili, sa totoo lang. Hindi natin kaya. Aminin natin. Kung tatanungin natin ating sarili, yung ginagawa hindi mabubuti, ang tugon natin sa natural ay hindi rin maganda. Pero hindi nga tayo Dahil sa kaugnayan natin sa Kanya, magre-remind sa atin
Kung meron man temptation, dumating sa atin ang hamon para po magalit, para gumawa na hindi mabuti, magsalita na hindi mabuti, i-remind mo ang iyong sarili, hindi na ikaw, kundi si Jesus. Si Jesus, ang Panginoon, ang Diyos, siya ay hari ng ating buhay. Kaya po, lakaran natin ito na maging maayos ang ating relasyon sa ating kapwa, sa ating pamilya. Una, amen po. Pangalawa, ating kapitbahay, sa ating kaklase o workmates, katrabaho, kakilala, at siyempre, lalong higit sa kanyang iglesia. Ang laging sinasabi po sa banal na kasulatan, kayo'y magdamayan. Wala akong command dito, mag-away na kayo. Wala akong gayon. Kayo'y magpaalalahanan, kayo'y magpanalanginan, kayo'y magtulungan, kayo'y mag-ibigan. Yan ang nais at kalooban ng Diyos. Dito, nagiging lalong matatag ang iglesia, lalong maliwanag, lalong makikita ng mundo na tayo ay tunay na mga alagad ni Kristo. Tayo tumayo. Hallelujah. Kung meron dito sa puso mo, matagal na, may inaayamin ka sa puso mo na hinanakit, may inaayamin ka sa puso na habang lagi mo iniisip yung ginawa sa iyo, yung sinabi sa iyo, ikaw ay talagang nawawala ng kapayapaan. It's about time. I-lay down mo na sa Panginoon. Hindi para sa iyo ito, kundi para sa Panginoon. Lord, tagal na rin, pinapahirapan ng ganitong damdamin. It's about time. At kapag dineclare mo ito sa Panginoon, iningi mo ng tawad sa Diyos yung iyong maling damdamin. Huwag mo nang hintayin na siya ang lumapit sa iyo. Huwag. Baka ma-disappoint ka. Hayaan mo na ipaubaya mo na sa Diyos. Ang kaya mong kontrolin ay yung iyong puso. Ngayon, Lord, nilelay daw ko na sa iyo. Patawarin mo po ako sa aking maling damdamin sa Kanya. Pinapatawad ko na rin siya. Ibitang mo sa Panginoon. Ako'y naniniwala, pag nakita mo siya, magiging iba na ang iyong pananaw. Mas magiging compassionate ang iyong tingin sa Kanya. Dahil hindi na ikaw ang nasusunod, kundi si Jesus ang hari ng buhay mo. Ito'y magandang pasimula para sa maayos na relasyon sa iyong kapwa. Bago tayo manalangin, bago natin awitin itong isang awit na ito, alam po ba ninyo, napakatuso po yung pong galit, napakatuso itong sama ng loob. Yung iyong pain, ang iyong bitterness sa puso mo, sa taong kinagagalitan mo, hindi mo namamalayan. Hindi mo namamalayan. Ito ay nagmamanifest doon sa mga tao na dapat ay praise. Yan. Ito'y nagmamanifest doon sa dapat wala siyang problema sa iyo, wala kang problema sa kanya, pero hindi mo namalayan. He or she is affected by what you express, by what you deal with him or her. Wala siyang problema. Pero bakit? Kasi hindi mo namalayan na itong nakatanim na bitterness ay nadadama at nararamdaman ng mga tao na dapat sana ay hindi kasama sa sitwasyon mo.
Awitin natin ito pong awit na ang nais ko'y ibigin ka. Ang nais ko ibigin ka. Hayaan sa pamamagitan ng redemption na ginawa ng Panginoon sa atin, hindi lamang tayo binigyan ng buhay na walang hanggan, kundi nais niya na talagang siya ang umupo sa trono ng puso natin upang malakaran natin ang tunay na kagalakan ng buhay. Kahit na hindi perpekto ang paligid, kahit hindi perpekto ang sitwasyon, ilagay natin talaga si Jesus sa kanyang tunay na pwesto. Let us enthrone our Lord Jesus Christ in our hearts. Ang nais ko'y ibigin ka. Ang nais ko ay ibigin ka, Jesus. Ang nais ko ay ibigin kang lubos. Higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay, ang nais. Surrender your life to Jesus. Once again, ang nais ko ibigin. Have His control over us. Magkaroon siya ng paghahari, tunay na paghahari sa ating buhay. Higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay, ang nais. For the last time, ang nais ko ibigin. Hayaan mo sa Panginoon. Ibigay mo sa Panginoon. Lahat ng pain, ibigay sa Panginoon. Lahat ng hindi kaya, ibigay sa Panginoon. Oh. Sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay, ang nais ko ay ibigin ka, Jesus. Ang nais ko ay ibigin ka, Jesus. Ang nais ko ay ibigin ka, Jesus. Pwede nating ipanalangin. Hindi lamang yung mga minamahal natin. Pwede mong ipanalangin kahit yung nakasakit ng damdamin natin sa oras na ito. Mga nangako pero hindi naman tinupad. Nakarating na di magagandang salita. Ano man ito. I-offer natin sa Panginoon. Nais ng Diyos maging malaya ka, maging masaya ka. Ang pinakamaganda, mga kapatid, hindi lamang maayos ang relasyon sa kapwa, sa iyong asawa, sa iyong mga kapatid, hindi lamang yun. Pinakauna sa lahat, maayos na relasyon sa Diyos. Paano ka lalapit? Paano ka maglilingkod? Paano ka sasamba? Kung merong bitterness sa puso. I-ask mo sa Panginoon, maayos na relasyon sa Kanya, yun ang una. At pagka inayos mo ang iyong relasyon sa Panginoon,
inilagay mo si Jesus sa puso mo na siya ang hari, siya ang masusunod, then, saka mo magagawang ipanalangin ang umuusig, ipanalangin yung gumawa ng hindi mabuti sa iyo. Hanggat hindi mo tunay na ginagawang hari ang Panginoon sa iyong buhay, imposible. Hindi mo magagawa na mahalin ang kaaway mo. Pero kapag ka naayos na ang relasyon mo sa Diyos, sa oras na ito, buong puso mo, sinusurrender na, Lord, matagal na akong nasusunod sa buhay ko. Matagal na ako ang siyang naghahari sa buhay ko. Gusto ko, sumunod ka sa gusto ko. Pero ngayon, Lord, nais ko, ikaw na. Kalooban mo na. Kung gusto mo na. I-declare mo ito. Sabihin mo ito. Ipahayag mo ito na may pagpapakumbaba. At susunod na. Mamamangha ka na lamang na ipapanalangin mo na ang iyong kaaway. Nag-iba na ang iyong pananaw. Mas kinahabagan mo na sila. Dahil, alam mo, mapapahamak silang sumusuway sa kalooban ng Diyos kung magpapatuloy. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Transparent kami sa inyo, O Diyos. Wala kaming maitatago. Ang kadiliman sa iyo ay liwanag din. Ang sikreto sa tao ay hayag po sa inyo. Saan man kami pumaroon. Alam mo ang inner thoughts namin. Alam mo lahat. Lahat. Kaya, O Diyos, di kami makapagsinungaling sa inyo. Di kami makapagtatago sa inyo. Alam mo kung kami ayos o hindi. Pero salamat, mahabagin po kayo. Nagpapatawad po kayo. Naglilinis po kayo. Bumabago po kayo ng buhay. Kaya bago mo baguhin ang buhay ng mga tao na ayaw namin, kinagagalitan namin, Lord, unahin mo kami. Baguhin mo po kami. Ayusin mo po kami. Nais namin ang isang maayos na relasyon sa inyo. Lord, tunay na kayo maghari. Kayo po ang manguna. Kayo po mahayag. Bunga na lamang at kasunod nito, yung magandang relasyon namin sa aming kapwa. Hallelujah. I-bless mo ang bawat tao na aming nakakasalamuha. Gawin mo kaming liwanag, O Diyos. Hindi kami, kundi ikaw ang makita, O Diyos. In the name of the Lord. Mahirap po ito, Panginoon. Pero, walang imposible dahil ikaw na ang naghahari. Ikaw ang naghahari, ikaw ang makikita, ikaw ang mahayag, ikaw ang mapapapurihan dahil hindi kami, kundi ikaw, O Diyos. Ikaw, Panginoon. Hallelujah. Oh, glory to God. Maraming salamat po sapagkat ito ang kalooban mo ng inyong iglesia ay maglingkuran, magmahalan, magtulungan, magdalanginan, magpasensyahan. Hallelujah. Magmalasakitan. Ito ang inyong kalooban sa bawat isa. Nais mo na kami ay maging patotoo ng iyong pagmamahal, ng iyong pag-ibig. Salamat po. Salamat po, O Diyos. Purihin ka. Purihin ka. Palaguin mo ang iyong mga anak sa pananampalataya, sa aming pagsunod. Purihin ka, Ama. Purihin ka, Ama. Salamat po. Napakasarap sumunod sa iyong kalooban. Purihin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ng pinaghaharian ni Kristo ay nagsabi ng Amen. Amen at Amen. Tayo po'y makaupo na. Praise God. Salamat po.